Si Gutesa, siguro alam ni Yuse kung nasan si Gutesa. Bakit naman sa akin ibibintang? Baka kayo may alam. Total, kayo hindi naman ko alam yata kasi, may kakilala yan. Hindi, ikaw nasa gobyerno eh. Pero teka lang, sino ba nag-present sa kanila? Hindi ko alam kung sino nag-present. Please do not accuse me. Hindi kami nag-present dyan. Baka kaalyado nyo nag-present dyan. Hindi. Ayan ang propaganda. Biro mo ang assertion mo. Ako kasama? Eh, ba't mo hinahanap sa akin? Baka alam mo. Alam mo, pag ikaw ang estado, never mind. Well, let's I respect this show. I do not want to go to the gutter. So don't start kasi. You're putting something to me. But you are representing government. But still, bakit ko malalaman? Hindi ako nag-present dyan. Bakit mo sa akin ipapaturo You can always say it in a very nice way without insulting people. You don't have to start. Excuse me. You don't have to start. Let's ask lang each one. Do we have any information from either end? Any information from either end of where he is? And no, I don't know. There was someone who told me that he is in the custody of government, agencies of government, including the family. Including the family? Including the family. So, do I know for certain? No. It was relayed to me. Am I part of the scheme that some people would say I am part? I am not. I am just an ordinary citizen who loves this country and would like to comment on certain things. Tinanong natin yan sa Marines eh. At sinabi nila na wala sa kustodiya nila, walang nakakaalam. Siguro, dapat na natin tanong si Mike Defenso. No, we already asked Mike Defenso. Government. Ayan nga po mga kababayan, ang pikon na po itong inyong Lola Anteclair. Lola na po na lang mga kababayan, Lola Anteclair, dagdagan natin ang Lola kasi mukhang hindi na po, banas na po si Lola sa mga katanungan ng bayan. Eh, tinatanong lang naman siya, baka sakali alam niya, di ba? Sapagkat isang po siyang government official. Supposed to be, ang government official ay bilyon-bilyon po ang public funds na intelligence fund. Manang-mana ka rin pala, Anteclair, dito sa amo mong bangag na ito, na wala rin kaalam-alam kahit mayroong bilyon-bilyon na intelligence confidential fund. Grabe, saan nyo ginagamit yan? Anteclair, pakisagot nga, saan ginagamit ang Intelligence Confidential Fund ni BBM? Yung ito nga ngayon, di ba, 10 billion na yata yung napaulat. Mukhang hindi na naman to kaya sagutin ni Anteclair, kaya ang isasagot niya, isang matinding reaksyon na pagkapikon dito nga po kay Professor Malutikia, mga kababayan. Yan po ang problema. Kasi hindi po nila na kayang salagin, hindi na po nila kaya ngayon may paliwanag sa taong bayan, bakit po tayo nagkaganito? Bakit mga kababayan? Kasi mismo, ang BBM, ang kanyang amo at kanyang pangulo ay hindi rin po alam ang gagawin. How much more ito pong mga alipuris niya? Mga tuta lang niya ito mga ito. Di mas lalong walang alam. Tama hindi? Eto na mga kababayan. Itong si Saldico ay nag-tell all na sa kanyang part 3. At mas lalo po rito sila, mas lalo pinagdiinan ni Saldico mga kababayan kung ano po ba ang talagang totoong nangyari dito. At ito nga po, ang pagsasalita ni Senator Marcolita dito sa milyon-milyon pong rally ng INC. Maniwala po kayo mga kababayan, huwag po kayo maniniwala doon sa sinasabi ng ilan na hindi po umabot ito ng milyon. Mayroon po akong sasabihin sa inyo mamaya mga kababayan kasi tayo po ay nagpunta din po tayo dito sa mga rally na ito. Kaya alam ko po ito mga kababayan. Hindi lang po ako nag-live, hindi lang po ako talaga nagpakita dahil nga po sa may mga kadahilanan mga kababayan. Pero pinuntahan ko po, kaya alam ko mayroon po akong sariling pagtaya. Mamaya papakita ko sa inyo yung mga dahilan. Mga kababayan, ito na po itong si Saldico Pero bago natin tunguhin pala, nakikisuyo muna ko sa inyo. Paki-like, paki-share, paki-subscribe ang ating channel kung inyo pong nagugustuhan ng ating ginagawang reaction video. Kung hindi naman po, okay lang. Basta manood na lang kayo dyan, patapusin nyo po ang video na ito at nang maintindihan nyo po. Wala naman pong bayad yan. Maraming salamat. Tuloy na po tayo mga kababayan. Ang nag-deliver papunta sa bahay nila Pangulong Bongbong Marcos at Speaker Martin Romualdez mag-insert o magpasok ng 100 billion worth of projects sa BICAM. Sana po ay hindi nila ako mapatay bago ko mailabas ang lahat. Ginawa ko lang ang utos sa akin, pero ngayon, handa na akong harapin ang lahat. Ginagamit ng administrasyon ang buong resources ng bansa para tumahimik ako. That he will shoot me if I will talk. Gagamitin ako
bilang panakipbutas sa kanilang kampanya laban sa korupsyon. Hindi na ako mananahimik, ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. May resibo, may ebidensya, at may pangalan. Kaya ngayon ay hinahamon ko si Ombudsman Remulla kung seryoso talaga siya sa mga sinasabi niya sa kanyang press release na idadamay niya pati si Martin Romualdez kung magbibigay ako ng ebidensya. Patunayan niya ngayon ang pronouncement niya. Imbestigahan niya ang fraternity Brad at ang kanyang kaibigan na si Speaker Martin Romualdez kung talagang tutupad siya sa tungkulin niya. Imbestigahan din niya si President Bongbong Marcos. Sabi nga ni BBM nung SONA, let's do it right at mahiya naman kayo, hindi po ba? Nananawagan din po ako sa Senado na imbestigahan ang 100 billion insertion ni Presidente. Alam ko po na hindi gagawin ni Ombudsman Remulla ang hamon ko. Pero magaling ang Senado sa investigasyon at ako ay naniniwala na dahil sa kanila, lalabas ang katotohanan. Yung pong listahan ng mga projects, ilalabas ko din kasama ng video na ito. Dahil dito, mas lalong darami ang ipafile na kaso sa akin. Ginagamit ng administrasyon ang buong resources ng bansa para tumahimik ako, para masira ang aking kredibilidad. Darami din ang banta sa buhay ko at ng aking pamilya. March 2025 pa lang, si Speaker ay nagpaparinig na sa akin sa aming meeting that he will shoot me if I will talk. At pagkatapos niyang sabihin sa akin in a phone call na, don't come home, we will take care of you, tumawag ulit si Speaker Martin at sinabihan niya ako na pag umuwi ako will be dangerous. Kasi they might hire someone to do a rub out on me or hire the police to kill me while in jail. Una pa lang ito sa mga gusto kong ibunyag. Marami pa akong dadalhin sa liwanag. Isa na dito ay yung kay Henry Alcantara, ang DPWH boys, ang sinasabi nilang halaga sa ICI ay 21 billion. Hindi po totoo yan. Ang totoong numero ay 56 billion pesos at yung pong halaga na yan ay kay Pangulong Bongbong Marcos at Martin Romualdez na punta lahat. Ilalabas ko po ang buong detalye sa darating na mga araw. Kaunting pasensya pa po. Sana po ay hindi nila ako mapatay bago ko mailabas ang lahat. Sa inyong lahat sa Pilipinas, lalong-lalo na sa aking pamilya, taos-puso akong humihingi ng paumanhin. Ginawa ko lang ang utos sa akin, pero ngayon, handa na akong harapin ang lahat. Uulitin ko po, yung pong pera, wala pong napunta sa akin. Dumaan lang po ang pera sa akin para i-deliver kay Speaker Martin Romualdez at Pangulong Marcos. Salamat sa inyong pag-unawa. Ayan mga kababayan, ito pong si Saldico, nag-deliver pa. Ang kanyang part 3 na video ay isa po rito sa sumabog. Ito nga pong pinabulaanan niya sinasabing 21 billion na sinasabi nila Alcantara. Hindi daw po ito 21 kundi 56 billion at napunta daw po ito kay BBM at kay Martin Romualdez. Napakaliwanag dito mga kababayan sa mga matindi pong mga pasabog ni Saldico na talagang marami po ang mga lumabas ng mga kasinungalingan doon sa mga ibang mga witness. Kitang-kita na po natin dito mga kababayan na itong iba pong mga witness ay nagsasalita po sila para mayroon pong protektahan. At siguro, mahihinuhan na natin kung sino ang mga gusto nilang protektahan. Dahil ayon dito kay Saldico, 21 billion lang daw ang sinasabi nila Engineer Alcantara. Ngunit 56 billion pala ito. So kayo na mga kababayan ang mag-additional nito or fill in the blanks. Sino ba ang pinoprotektahan ng mga ito? At nararamdaman nyo ba ito mga kababayan nung nakita nyo sila na nagsasalita? Unlike naman po dito, katulad ni Gutesa, katulad ni ng mga Diskaya, oo, mayroon din silang para bagang tila bagang nakita natin na pinoprotektahan. Yung number 30, hindi rin po nila binanggit mga kababayan. Although, para bang sinasabi nga na magtitil all or nagtil all na sila. Pero dito kay Saldico mga kababayan, bukod dyan sa kanyang mga sinasabi, ito na ngayon, nasa part 3 na tayo, Maliwanag po sa sikat ng araw mga kababayan
Wala ba kayong napansin dito sa postura ni Saldico, mga kababayan, habang siya po ay nagsasalita, habang siya po ay nagbibideo? Napaka ano, 'di ba? Bagamat binabasa niya ito, pero talagang ano, yung kanyang ginagawa, mga kababayan, yung ang kanyang ginagawa ay alam na alam niya at very articulate at talagang timing, panahon, 'di ba? Pero pansinin niyo, mga kababayan, itong video niya na ito, nakikita yung background niya sa likod or kanyang anino. Na para bang katulad sa atin ngayon, no? Although tayo, mayroon tayong sariling studio na sa bahay, pero kapos pa rin po tayo sa gamit dahil hindi naman po tayo mayaman, no? At siyempre, pag kakulang ka talaga ng lightings, makikita mo talaga mga anino. Pero kung maganda yung lightings mo, pinag-isipan mo, pinag-anuhan mo talaga, ginagastusan mo, hindi ganyan, mga kababayan. Ano ang pinupunto ko dito? Ito si Saldico, mga kababayan, ay talagang sulong-sulo lang siyang gumagawa nito. Tingnan niyo po ang kanyang damit, oh. Yung kanyang damit, nakagano, no? Yung kanyang itim na damit sa ilalim, halata na talagang siya lang ang nag-ayos. Bakit kanyang sinabi natin halatang siya lang nag-ayos? Kasi sa pagiging mayaman nito at napakataas ang posisyon bilang congressman noon at ngayon na bilang ordinaryo, no, hindi man congressman, pero mayaman ito. Pero sa tingin niyo, mga kababayan, bakit wala man lang nag-ayos sa kanya? At sa tingin niyo ba wala dating taga-ayos ito? Meron, di ba? Pero ganito yan. Malamang, mga kababayan, sulong-sulo lang talaga siya diyan gumagawa nito na video na ito. At kitang-kita nyo, yung focus lang po doon lang sa lugar na yan. Anong inimput nito? Isang napakatalinong move ni Saldico. Hindi ko po ina-admire sa Saldico, pero matalinong move itong ginagawa niya para hindi siya maditik. Hindi kayang ganun, mga kababayan, ibig niya sabihin dito. Pansinin nyo, pansinin nyo, mga kababayan. Mayroon po akong napanood or nabasa na itong si Saldico ay hindi naman po talaga ganun pala kayaman. Pero dahil sa napakahusay nito, magpatakbo ng negosyo, ito na siya ngayon, kayaman. Babalikan natin itong analysis na ito. Iiwan muna natin ito, mga kababayan, kasi nga marami pa tayong pag-uusapan. Pero tandaan po ninyo itong aking sinasabi sa inyo. Ang paglutang ni Saldico, hindi ito basta-basta lumutang lang. Malamang sa malamang. Although, alam naman po ng lahat na talagang sabit siya dito, maaari siyang makulong. Pero may laban siya. Sinisigurado niya na paglutang ko, makulong man ako, hindi po pwedeng ako lang. May makukulong na mas malaki sa akin at yung nag-utos sa akin. Gets nyo, mga kababayan? Kung nag-gets nyo, comment sa baba. Kung hindi nyo nag-gets, sa sunod na lang natin na mga pag-uusapan ng mga analysis at topic na lang yan. Pero tuloy na po tayo ngayon sa ating panibagong topic, mga kababayan. So ito na, maliwanag, itong si Saldico ngayon, may part 3 na siya. At sinasabi niya, maglalabas pa siya, kunting pasensya na lang. Marami pa siyang mga detalye. So itong si Auntie Claire ninyo na hindi na alam ang gagawin, ngayon, sa mga tanong pa nga lang ni Professor Tiquia, hindi na siya makaporma, di ba? Napipikon na. Samantalang, nandyan siya para sumagot, di ba? Tama, hindi. Diyan siya binabayaran ng tax ng bayan. Pero bakit ka mapipikon? Kasi bakit? Hindi ko alam kung anong sagot ni Auntie Claire. Bakit siya napipikon? Legit na katanungan ng bayan yan. Ito pa, mga kababayan. May tanong pa si Professor Malu Tiquia sa kanya kahapon. Iba pa, no? Marami pa. Ipapanood ko sa inyo. Samantala, mga kababayan, sasabihin ko muna sa inyo, itong si Saldico, bago tayo pumunta doon sa isang analysis na balang araw, pag natapos na itong mga revelasyon ni Saldico lahat, kasi mukhang may series pa Pag natapos lahat, papakita ko sa inyo yung sinasabi natin, nakita nating analysis dito kay Saldico, mga kababayan. Pero for now, sa tingin ko, hindi ito ginawa ni Saldico ng basta ganito lang. Mayroon siyang matinding purpose dito. At yun na nga, para sa akin, makulong man siya, pero dapat may mas makulong sa kanya, mas malaki. Intindi? Yun ang pagkakaintindi ko, mga kababayan. It's up to you kung yun din ang pagkakaintindi ninyo. Pero
doon natin ibubuin yung kanyang analysis tungkol dito pag natapos na itong kanyang revelasyon. Punta tayo rito, mga kababayan, kay Miss Malutiquia. Ang isang hirit ni Miss Malutiquia dito kay Ante Lola Claire Niño ay butata na naman at pikon na pikon itong inyong daldalirang tagapagsinungaling ng palasyo. Bakit hindi kaagad file ng kaso? That's 482 ghost projects out of the 8,000 plus. Sa akin, material yon. Kasi, at least nakita ng taong bayan, yung ghost project na filean. Na may umusad. May umusad. 110 days na. Diba? Meron na po hindi ako na-file. May na-file na po. Kung hindi po kayo ng updated, ghost projects? may na-file na po. Ilan? Sa Si Secretary 482? Vince. Ilan ang 482? Hahanapin ko po sa kanya, pero may na-file na po. So, wag Ito na naman siya, mga kababayan, di ba? May na-file na po. Biglang buranghag lang kaagad eh. Hindi muna siya, sandali po mayroon na po kasing na-file dyan. Ngunit wala sa akin, hindi ko dito hawak ang datos, pero hindi ganyang karami. Di ba in a nice way, pwede naman siya sumagot eh. Pero bakit para bagang pikon na pikon siya? At mga kababayan, may mga hirit pa siya, na para bagang papitik dito sa mga nagtatanong. Sipin mo yun, ikaw ngayon tinatanong, ikaw dapat wala kang karapatan mapikon. Kasi kung pikunin ka, hindi ka dapat nandyan. Unang-una, boss mo yan eh. Tama hindi. Taxpayer yan, si Miss Malutiquia. At ang taong bayan, taxpayer, nagtatanong dito, bakit ka mapipikon at bakit tila bagang parang, bukod nga sa pikon na pikon ka na sumagot, parang pinapagalitan mo pa yung mga nagtatanong. Pipitikin mo pa. Diba? Babanat pa. po tayong, kasi medyo misleading po yung sabihin na sa ilang araw, wala pa pong nagawa. Meron na pong sampahan ng kaso. Kaya nga ang tinatanong ko, ilan? Kaya nga, bibigay ko po sa inyo yung Just to be fair detalye. with facts, 482 are ghost projects and nobody has even informed the public that out of the 482, 50%, 30%, 10% have been filed. Nag-ano po kami, nagre-report po kami even during the press briefing. Ibibigay ko lang po sa inyo dahil hindi ko lang po dala yung detalye ngayon dahil hindi ko po alam na makakasama ko kayo. So bibigay ko po kayo ng detalye pero siguro kung nanonood po ang karamihan ng press briefing, nandoon po yung mga reports namin. Okay. Alam mo, Auntie Claire, sa totoo lang, anytime dapat nakahanda kang sumagot. Ikaw nga ang tagapagsinungaling ng palasyo eh. Di dapat handa ka magsinungaling. Handa ka dapat magsalita ng tapat para sa taong bayan. Ibulatlat mo lagi yan. Kaya may dala ka mang datos kiwala, dapat handa kang sumagot. Lalo na't abogada ka. Abogada ka naman, di ba? Unless kung abogaga ka. Hindi ko po sinasabing abogaga ka, ha? Sinasabi ko lang, kung abogada ka, alam mo yan. Isa ka pang spokesperson, kahit saan ka magpunta, dapat handa ka sumagot at sagutin. At ang nice way na pagsagot, hindi yung para bagang kitira ka, pipitik ka. Ganito lang naman kasimple yan eh. Mayroon na po, Miss Malutiquia, Professor Malutiquia, mayroon po. Kulang lang, hindi lang ganyang karami. Di ba kahit paano matutuwa pa sana ang tao? Di ba? Hindi eh. Hindi mo hindi mo masabi ng isang diretsyo eh. Alam mo kung bakit pikon na pikon ka? Kasi may reservation ka. Baka mamaya tanungin. Bakit? Hindi ko asuhan si Martin. Di ba si Martin, isa sa mga matinding sinasabihan? At pagkatapos kay Martin, sino pa? Ay, nabunyag pala ni Saldico. Ito na nga ngayon, mayroong 56 billion. Kaya ganyan kapikon na pikon itong inyong Lola Auntie Claire, mga kababayan. Maliwanag sa sikat ng araw yan, ha? Okay. Onta na tayo sa isa pang mainit pa nilang sagutan dito, mga kababayan. Matindi. Si Gutesa, siguro alam ni Yuse kung nasan si Gutesa. Bakit naman sa akin ibibintang? Baka kayo may alam. Total, kayo naman yata may kakilala yan. Hindi, ikaw nasa gobyerno eh. Pero teka lang, sino ba nag-present sa kanila? Hindi ko alam kung sino nag-present. Please do not accuse me. Hindi kami nag-present dyan. Baka kaalyado nyo nag-present yan. Hindi. Yan ang problema eh. Baka kaalyado nyo nag-present. Nang titing. Kaalyado nyo si Mike Defensor. Kaalyado nyo yun. Siya talaga ang nag-present. Kaya, Senator Marcolita,
Siyempre, Senador si Marcolita at nag-iimbestiga kasama sa Blue Ribbon, edi siyempre sinong linapitan? Di doon lumapit. Alam nga naman sa inyo, para mikos-mikosin naman ni Boyeng. Di ba? Mikos-mikosin na naman ni Boyeng. Sige, takutin na naman. Pag hindi ka nag-till all, hindi ka tawag dito, nagsauli mo na, kahit hindi namin alam mong isasauli mo, magsauli ka na. Baka gano'n si Gutesa. Gano'n ang gusto ninyo. Ngik-ngik ninyo. Tapos, pikon na pikon mga kababayan, di ba? Propaganda. Biro mo ang assertion mo, ako kasama. Ay, ba't mo hinahanap sa akin? Baka alam mo. Alam mo, pag ikaw ang estado, Okay. never mind. Well, let's Yun nga mga kababayan, tama sinasabi ni Prof. Tikia, di ba? Kayo yung estado eh. Kayo yung may mga resources. Kayo yung may intelligence fund. Bakit hindi nyo alam? Sinasabi lang naman ni Gutesa at sinasabi ni Congressman Mike Defensor na it's either kinakanlong siya ng mga kasamahan niya dati or mga active Marines or mga retired Marines at nandyan lang siya. Imposibleng hindi nyo alam, nandito lang sa Pilipinas, wala pang record na umalis si Gutesa. Tama hindi? So, imposibleng hindi niyo makita yan. Mayroon kayong intelligence fund eh. Gigits yung mga kababayan. Alam mo na po, nakukuha ko yung punto dito ni Prof. Malutikia eh. Kayo yung gobyerno eh. Kayo yung may resources. Bakit hindi nyo alam? Ha? Mayroon mga link eh. Mayroong mga hint eh. Ayun sinasabi ni di isa-isahin yun. From there, tumigil na kayo. Pag sabi ay wala sa amin, sabi ng mga Marines. Wala sa amin officially wala sa amin si Sergeant Gutesa o wala sa inyo. Pero patuloy pa rin sa sinasabi si Congressman Mike Defensor na nandyan sa mga Marines is either active or it's either mga retired. Ba't hindi niyo puntahan mga retired? Isa-isahin niyo lahat ng mga Marines. Wala ba kayong record? Hindi niyo maubos yung 10 billion na intelligence fund ni BBM siguro? Makikita niyo na yan. Baka hindi pa 1 billion, baka hindi na mauubos yan. Makikita niyo si Gutesa, tama hindi? Ang tanong, bakit ayaw niyong makita si Gutesa? Di ba mga kababayan? Imposible 1 billion gastusin. After all, si Gutesa wala pang record na nakaalis na. Kaya yan mga kababayan, kaya yan yung tanong ni Miss Malutikia dito kay Auntie Claire, na kinapikon ni Auntie Claire, na hindi niya kayang sagutin. Tapos ngayon, para ba i-assert pa niya, para ba ibabalik pa niya dito kay Miss Malutikia, nakasama siya. I respect the show. I do not Let's want ask to ng- let's go ask to ng- the gutter. So, don't Let's ask start ng vote. kasi. Let's ask You're ng vote. putting something to me. But you are representing government. But still, Correct. bakit ko malalaman? Hindi ako nag-present dyan. Bakit mo sa akin You can ipapaturo sa akin always na say malamang it alam in a ko? very nice way But without you don't have to insulting start. people. You don't have to excuse start. me. Okay po. Excuse me. Ano po? You don't have to start. Ganito po. Let's ask na lang each one. Do we Yan mga kababayan. Kasi mang-iinsulto ng tao itong si Auntie Claire ninyo. Pwede naman siyang sumagot na hindi ko talaga alam yan. Wala akong kinalaman dyan. Pero mayroon naman pong bilyones na intelligence pa ng aking mahal na Bangag Junior. Makikita natin yan, Miss Malutikia. Ganun sana. Tama hindi mga kababayan? Sige nga. Di ba? Ganun sana yung nice way na pagsagot. Hayaan niyo po, Miss Malutikia. Kasi mayroon pong 10 billion na propose na or mayroon pong 10 billion na intelligence fund ang aking mahal na Pangulong BBM. Makikita po yan. Hindi mauubos ang 1 billion. Tiyak na tiyak. Gagalugarin namin kahit kuto pa ni kahit kuto pa ni Bakit. Makikita namin dyan sa 1 billion na yan. Ang kaso, ano mo? Isasagot mo para bang mamamahiya ka pa, para bang mag-iinsulto ka ba ng speaker. Kita nyo mga kababayan, ganyan po ngayon ang nangyayari sa atin. Kala nitong mga ito, ganun na lang po tayo kasimple mga kababayan. Bueno, puntahan na po natin ito pong rally ng INC at matindi pong nagsalita dito. Ito nga pong si Senator Marcolita.
Pero bago yan, ito muna yung taga-INC mismo. Panoorin natin ang kanilang panawagan. Huwag nang pamarisan! Kaya sa isasagawang investigasyon tungkol sa napakalaking nakawan sa kaban ng bayan, ang ating panawagan, simple. Ang ating panawagan, madali pong maunawaan. Maging tapat, maging lantad, huwag ikubli ang mga guilty sa kumot ng kasinungalingan at pagtatakipan. Pero nakakabahala, mga kababayan. May ilan sa mga nasa gobyerno, media, mga abogado at maging ilang political analysts na Sino kaya yung media, mga kababayan? Ako, hulaan ko. Isang matandang hukluban na nablock ayan ng isang babae. Yon, yung medyang tatanga-tanga. Biruin mo, babae lang nablock ayan. Yon yung media na yon, mga kababayan. Nuknukan ng kasinungalingan at fake news din yon. Bahala na kayo, wala akong pinangalanan, ha? matatalino sana, may kakayahan magpaliwanag ng tama at totoo. Ngunit, tila nais baluktutin ang batas. Buyeng! Baluktutin ang batas! Tulpog! Baluktutin ang batas! Yon ang mga mambubutas! Nimal na yan. Upang pagtakpan ng mga sangkot sa korupsyon. Hindi po ba ito ang tuwirang kabaligtaran ng transparency na hinihingi ng taong bayan? Lalo pong nakakabahala na kung sino pa yung tumitistigo para matunton yung mastermind ng korupsyon, sila pa ang iniimbestigahan, sila pa naiskasuhan. Mga kababayan, saan po kayo nakakita na yung tumutulong sa investigasyon para mapalitaw ang punot dulo ng katakot-takot na nakawan sa gobyerno ang siya pang sinisiraan? Hindi po ba masyado namang halata na concerted effort ang mga ito para taluktungan ng katotohanan at iligtas ang mga pinakanakinabang sa nakawan? Meron tayong pwedeng sabihin sa kanila, halata kayo. Ano nga sila? Ano nga? Hanggang sa dulo, ipaligid natin sa kanila. Ano yun? Yan, mga kababayan. Halata. Halatado na ang kanilang ng issue, no? Pag-iiwas ng issue, mga kababayan, ayon po dito sa INC. Eto pa, mga kababayan, si Senator Marcolita na mismo ang ating pakinggan patungkol po dito sa naganap na milyon-milyon pong nagrally ng INC. Panoorin natin. Magandang gabi po sa ating lahat, mga kapatid, mga kababayan. Okay pa po ba kayong lahat? Kayang-kaya pa po ba? Alam po ninyo, ang isang malayang pagpapahayag at maramihang pagtitipon, kagaya ng ating ginagawa ngayong gabi, ay kapwa karapatan na pinoproteksyonan ng ating saligang batas. Ang layunin ay naihayag na po ng nakaraang nakapagsalita sa atin. Tatlong bagay po ang ating hinahanap. Ang transparency, accountability, at justice. Transparency. Sa konteksto po ng ginagawa na pag-uusisa at pag-iimbestiga sa...
Wait lang mga kababayan ha. Sabihin ko lang sa inyo, bakit nakita ninyo na may tangke po sa loob mismo ng palasyo? Mamaya papakita ko po sa inyo mga kababayan. Ano ito? Gera na talaga? At sino pa lang gusto nilang gerahin? Yung taong bayan mga kababayan? Dahil may tangke de gera po nasa loob mismo ng palasyo ng Pulboreste ng Malacanang mga kababayan. Mamaya mapapanood po ninyo yan. Pagkatapos po ni Senator Marcolita, wag po kayong bibitaw hanggang dulo nitong video na ito. Sa mga anomalyang paglalatag ng flood control project sa ating bansa, ito ay dapat lantad, bukas, katanggap-tanggap at makatotohanan. Hindi kagaya ng nakikita natin ngayon. Ako po ay magbibigay sa inyo ng mga ilang halimbawa. Halimbawa, nung ako po ay chairman pa ng Blue Ribbon Committee. Ipinasya ko po na gamitin natin yung batas na nauukol sa Witness Protection Program dahil po napakahirap talagang magturo, maglantad, tumukoy, lalong-lalo na yung mga mastermind ng kawalang hiyang ito. Meron pong nagkusa, kahit alam nilang mahirap at magsasakripisyo sila, sapagkat manganganib ang kanilang buhay, pati na ang kanilang pamilya. Ang tinutukoy ko po ay ang mag-asawang Diskaya. Para sa ganon ay makatulong sila sa Estado na hanapin natin kung sino yung utak, kung sino ang mastermind. Hindi pa po nakapagsisimula ang proseso, ay pinagsikapan na po na sila ay pigilan. Dahil sa umpisa pa lamang ng kanilang sworn statement, natukoy na nila initially 17 members of the House of Representatives. Kaagad sinabi na noon ay Secretary ng Department of Justice, Boying Remulla, na bago maproseso ang aplikasyon ng mga Diskaya upang baka sakaling sila ay maging testigo ng Estado, kailangan muna silang magsoli ng inaakala niyang nakulimbat nila. Ang sabi ko po sa kanya, hindi naman po pwedeng sa aplikasyon pa lang, sa pagpoproseso pa lang, ay bibigyan mo na sila ng isang requirement na kailanman ay hindi nakasulat sa ilalim ng batas. Ngunit, pinilit po niya. Ang sabi ko pa sa kanya, ang korte lamang ang magsasabi kung magkano ang isusuli ng isang tao pagkatapos ng paglilitis. Sapagkat ang korte rin naman ang magtatakda kung yung nag-a-apply sa Witness Protection Program ay a-approbin ng korte. Ang mag-a-approve po ay korte, hindi po ang Department of Justice. Ngunit dahil ayaw po nila, natatakot sila na baka sakaling magsalita pa ang mga Diskaya hanggang ngayon, ay hindi nila pinapayagang ang proseso para sila ay makapag-apply. Isa ito sa paraan para sa ganon ay hindi matupad ang transparency. Mamaya po ipaliliwanag ko pa lalo ang bahagi na yan. Ang isa pa po na testigo na inaakala ko na pinakatotoo, the most credible witness ever produced by the Blue Ribbon Committee, Orly Gutesa. Siya lamang po ang tumukoy at kumonekta sa pagitan ni Saldico at ang dating speaker, Martin Romualdez. Wala na pong iba. Wala na pong iba. Natakot silang lahat sapagkat totoo ang sinasabi ni Orly Gutesa.
Ano po ang ginawa nila? Ang pinagtuunan po nila ay hindi umano na peking notaryo. Paano po mapepeke ang notaryo? Tayo pong lahat, saksi sa umiiral na mga pangyayari sa pagnonotaryo. Pumunta kayo sa malapit na City Hall, makikita nyo ang nakalinyang mga notary publics. Meron po bang nagpapanotaryo sa inyo na bago siya umalis, ay babalikan niya kung sino man yung notaryo at itatanong niya, Sir, Madam, pasensya na po, ngunit gusto ko lang matiyak kung kayo po talaga ang pumirma sa dokumentong ito. Meron po bang gumagawa noon? Wala. Yun po ang kanilang ginagamit na dahilan para ilihis. Para sa ganon makaiwas sa tunoy na tinutumbok ng kanyang mga testimonies. Ganito po ang ginagawa nila para sa ganon ay sagkaan ang transparency. Mamaya po ipaliliwanag ko pa ang pangyayaring ito. Pagkatapos ginawa po ang tinatawag na ICI. Ito po yung Independent Commission on Infrastructure. Tinatanong ko po paano naging independent ang ginawa nilang ito samantalang sila po ay humihingi ng tulong sa House of Representatives, humihingi ng impormasyon sa Senado, humihingi ng impormasyon sa Sandigan Bayan, sa mga korte at sa lahat ng mga opisina ng ating pamahalaan. Hindi siya independent. At hindi pinakikita yung kanilang proceedings. Mga ilang linggo nang nakararaan, nagsubmit ng affidavit ang dating Speaker ng House of Representatives. Meron po bang nakaalam sa inyo ng pangyayaring ito? Iniulat ba nila sa atin kung anong nilalaman ng affidavit ni Martin Romualdez? Wala po. Hindi po. Talagang gusto tayo ay hindi natin makita ang katotohanan. Ililihis, isisinsay ang katotohanan. Papayag po ba kayo sa ganitong patakaran? Mga kababayan, ang sinusuri, ang iniimbestiga na bilang ng mga flood control projects ay hindi bababa sa 9,000. Sa ngayon po, ang sabi po nila ay nakapagpalitaw na sila ng 500 ghost projects. Hindi ko po alam kung paano nangyari ito. Ang Department of Public Works and Highways gumagamit ng sari-saring applications. Meron silang tinatawag na IMS, merong PCMA, merong MYPS, merong Survey 123. Ang lahat po ng aplikasyon na ito ay di umano'y ginagamit para matukoy ng ganap kung nasaan ang flood control projects. Pero ang totoo po, wala naman pala silang ginagamit mga satellite. Yung sinasabi nilang real-time geotag na project ay marami po ang supply. Kaya hindi po talaga natin kailanman madidetermina ilan ang ghost flood control projects. Meron pa silang tinatawag na quality assurance units. Ito pong opisinang ito ang nakasentro sa pagtingin sa kalidad sa pagkakagawa ng mga flood control projects. Ito ay mula sa kanilang central office, meron silang satellite office sa kanilang mga regional offices at ganun din sa mga district offices. Meron pa silang tinatawag na CPS. Ito po ay yung sistema para sukatin ang competence, ang kakayahan, ang kalidad ng mga contractors na gagamitin. Kung lahat ng pamamaraan na ito, kung lahat ng sistemang ito ay kanilang sinunod,
kailanman ay hindi magkakaroon ng ghost projects. Anong ibig sabihin po nito? Hindi po nila sinunod ang mga tuntunin. Nagbulag-bulagan sila sa mga tuntunin. Sapagkat ang pinag-uusapan natin ngayon, mga kababayan, ay halos 1 trilyon piso na nakulimbat sa kaban ng bayan. Ito na po siguro ang pinakamalaking pagnanakaw sa kasaysayan ng Republika ng Pilipinas. Tama po ang mga sinabi ng naunang nagsalita sa atin. Kailangan po natin talaga ang transparency. Kailangan po natin talaga ang accountability. Kung walang transparency, hindi natin makikita, hindi malalantad sa ating lahat. Kung sino ang utak, kung sinong pinuno, kung sinong nag-isip ng lahat ng bagay nito. At kung hindi sila magiging accountable kahit kailan, ay hindi magkakaroon ng hustisya sa ating bansa. Ang graft and corruption po sa ating bansa, sa pag-iestima ng ilang nag-aral, ito po ay nagre-represent ng halos 30% sa ating national budget. Kung ang ating national budget ay mahigit na 6 na trilyong piso, kayo na po ang kumuwenta kung ilan ang nawawala sa kaban ng bayan. Sa DPWH lamang po, sa budget lamang po ng isang ahensyang ito, 1 trilyon po ang nadadagdag. Ito'y nakita po namin sa initial findings namin nung ako pa po ang chairman ng Blue Ribbon Committee. Dinadagdagan nila kung ano yung ceiling na binigay ng Department of Budget and Management. Meron silang tinatawag na allocables, meron silang tinatawag na leadership, meron silang tinatawag na unprogrammed funds, at meron pang dagdag pagkatapos na magkaroon ng bicameral conference. Kapag tinotal natin ang lahat ng ito, hindi bababa sa 1 trilyong piso, katumbas ng 15% ng ating national budget. Ganyan po kalawak, ganyan katalamak, ganyan ang magnitude ng nakawan sa kaban ng bayan. Mga kababayan, papayagan po ba natin ito? Papayagan po ba natin ito? Ano po ang nangyari dahil ganito nga ang naging resulta ng mga pangyayari? Alam po ba ninyo kung magkano ngayon ang outstanding debt, ang pagkakautang ng ating bansa? Alam po ninyo kung gaano ang halaga ngayon na utang ng ating bansa? Ano? 17 trillion pesos. Katumbas po yan ng 63% debt to GDP ratio. Ano po ang ibig sabihin yan? Masyadong mataas po yung bahagdan, yung ratio ng ating pagkakautang sa ating national na pangkabuhayan. Ang ibig sabihin po niyan, pagka mataas ang ratio, nag-aatubili, nagkakaroon ng pag-aagam-agam, natatakot ang mamumuhunan sa ating bansa. Baka hindi tayo makabayad sapagkat masyadong mataas ang ratio. Pati po yung mga nagpapautang na pandaigdigan, nagmamasid na lang sila, tinitingnan kung tayo makakabangon o hindi. Yan ang magiging kalagayan ng ating bansa sapagkat mawawalan na sila at nawalan na sila ng kumpiyansa sa ating kakayahan na bumangong muli. Ang ibig pang sabihin yan, kung 63% ang ratio ng ating pagkakautang sa ating pangkalahatang kabuhayan, 63%
ng ating kabuhayan ay nakalaan lamang sa pagbabayad ng ating utang. Ilan po ang matitira? 37% na lang ang gagamitin na panustos sa pangangailangan ng bawat isang mamamayan. Ang likit. Papayagan po ba natin ito? Alam po ninyo, mga kababayan, hindi lamang po tayo nakakakita nito. Ang mga kapitan ng mga industriya sa ating bansa, ang Philippine Chamber of Commerce and Industry, ang Federation of Philippine Industries, Management Association of the Philippines, European Chamber of Commerce of the Philippines, mga kinikilalang organisasyon ng pangangalakal at pagninegosyo sa ating bansa. Sila man ay natatakot, sila man ay nangangamba, nag-aatubili kung mamumuhunan pa. Ito ngayon ang kinasadlakan ng ating bansa. Yung pong namumuhunan na nanggagaling sa iba't ibang bansa o ang tinatawag nilang foreign direct investments. Ito po ay napakamabisang asset na nagagamit natin para palakihin, para pasiglahin ang ating ekonomiya. Alam po ba ninyo kung anong nangyari? 40% ng dumarating na investment sa ating bansa ay bumagsak. 40% na mahigit po. Laki. Ang sabi pa nila, at nabanggit na po kanina, ang ating stock market is the worst performing stock market in this region. Nako. Ang ating pera, ang ating piso na ngayon ay halos 60 pesos per $1. It is the worst performing currency in the region. Ang nangyari dyan at naging resulta po, kaya naging mababa pati productivity ng ating agriculture. Pati po, ang ating turismo ay naging matamlay. Pati ang ating kalakalan ay naging matamlay. Ito lamang ang nagiging bunga ng korupsyon sapagkat ayaw nilang ilantad at gusto nila ay makaiwas sila sa pananagutan. Ito pa po ang isang problema. Magkano po ang itinakda na budget para sa isang taon? Alam po ba ninyo, mga kababayan, kung magkano? 6.7 trillion pesos. Yan po ang magiging budget natin sa susunod na taon. Magkano naman po ang kikitain natin o tinatawag na projected revenue sa isang taon? 5 trillion daw po. Sa makatwid, mas malaki po ang ating gagastusin kesa ating kikitain. Magkaka-deficit po tayo ng 1.7 trillion pesos na uutangin na naman natin sa susunod na taon. Ano po ang ibig sabihin nito? Yung 1.7 trillion na uutangin natin, mangangahulugan na tayo po ay mangungutang ng 142 billion bawat buwan. 4.7 billion bawat araw. O katumbas ng 197 million bawat oras. Hindi po ba kayo kinikilabutan, mga kababayan? Papayagan pa ba natin ito, mga kababayan? Hindi ba dapat ilantad lahat kung sino ang gumawa ng kawalanghiyaan na ito? Alam po ba ninyo kung ano sinasabi ng saligang batas? Tungkol sa bahaging ito na ating pinag-uusapan ng gabi. Yung graft and corruption. Yung paglilingkod sa ating pamahalaan. Article 2, Section 27 of the Philippine Constitution. The state shall maintain honesty and integrity in the public service and take positive and effective measures against graft and corruption.
Dapat panatilihin ng Estado ang isang tapat at may integridad na pagsisilbi sa ating bayan. At kailangan maggawa ng positibo at epektigong pamamaraan upang labanan ng katiwalian at korupsyon. Yan po, yan ang sinasabi ng ating saligang batas. Pero ano po ang ginawa nila? Para lang mapagtakpan ang mga nagkasala, para makaiwas sa accountability, para hindi ilantad, para ganon ay mawala ang transparency. Ano po ang ginawa ng dating Secretary of the Department of Justice, ngayon po ay Ombudsman, Boying Remulla, nung tinanong siya sa Kongreso na paminsan-minsan ay kailangan nating baluktutin ang batas para sumaya ang tao. Tinanong siya kung totoo at tama ang sinabi. Ang sagot niya, yes sir. Siya po ang Secretary of the Department of Justice na ngayon ay Ombudsman. Yung kanyang Prosecutor General, kamakailan lang ay dumalo sa aming pagtitipon sa Blue Ribbon Committee. Doon ay pinilit na naman nila na yung restitution, yung pagsusoli muna ay kailangan gawin ng sino man na gustong mag-apply sa ilalim ng Witness Protection Program. Isipin po ninyo, kahit wala sa tuntunin, kahit hindi requirement ng batas, ipipilit nila, mabaluktot lang ang batas. Kayo po ba, kapag pumunta kayo sa isang restaurant, ang unang pupuntahan, o ang unang pupunta sa inyo ay yung waiter, ibibigay yung menu. Doon ay makakapamili kayo kung anong gusto ninyong kainin. Halimbawa po, ay pinili ninyo na iluto para sa inyo ay paksiw. Paksiw na bangus, halimbawa. Pagkatapos na maibigay nyo sa kanya ang inyong kagustuhan, bigla niya kayong binulungan. Sir, madam, bago ko po iluto ang inyong hiniling na paksiw, ay kinakailangang pumayag kayo na yun ay lalagyan ko ng toyo. Papayag ba kayo? Ang hiniling ninyo paksiw eh. Ang gusto ng Prosecutor General, kahit wala sa batas, ilalagay niya bilang isang requirement para lamang hindi mag-qualify yung tao na gustong tulungan ng gobyerno para usigin kung sino ay nagkasala. Yun po ba'y transparent? Transparent po ba yun? Pa-English pa siya. Akala niya siguro hindi nyo naiintindihan yung English niya kahit na. Kahit convoluted ang kanyang paliwanag. Ang totoo niyan, mas marami pa sa inyo mas marunong mag-English kaysa sa kanya. Lumabas ang video ni Saldico. Ano sabi? Ano sabi nila? AI yan. Ano? Sasagkain na naman nila yung transparency. Palalabuin na naman nila. Para sa ganon, yung accountability ay hindi natin maipipilit. AI ba yun? Yung AI walang anino eh. Nakikita ko yung anino ni Saldico. Ngayong kahapon,
agad yung video recording ni Saldico na sinasabi nilang AI. Paano magiging AI? Ito'y unang lumabas sa official page ni Saldico mismo. Diba? Nagpalabas ng statement ang ombudsman. Ano sabi nila? Kahapon lang ito. O para bago namin tanggapin yan. Kinakailangan na umuwi ka rito at paberipika mo yan. Siguro panotaryo mo yan. Gawin mong opisyal yan. Lahat na po ng requirements ngayon ay kanilang hinihiling. Nakalimutan nila sa mismong charter ng ombudsman. Yung mismong batas na gumawa sa opisina ng ombudsman. Pwede kang maghain ng complaint sa anumang kaparaanan at anumang forma. Kahit anonymous tatanggapin. Paano natin may papalitaw ang transparency at magkaroon ng accountability sa ating bansa kung ang namumuno sa Ombudsman Office na dating Secretary ng Department of Justice at ang kanyang Prosecutor General, sila ang unang taga-usig, sila ang unang dapat magsampa ng naukol na kaso para sa ganun mapanagot natin ang nagkasala. Sila pa ang nangunguna para pagtakpan lahat ito. Papayagan po ba natin yan? Hindi ba iniinsulto nila tayo niyan? Papayag ba kayong mainsulto? Yung pangungutang po, walang problema yan. Tayo po, sa maraming pagkakataon, nangungutang din tayo. Ang pinag-uusapan ay yung paggamit mo sa utang. Yung marunong gumamit, magninegosyo siya, kumita siya ng sapat, nabayaran niya yung utang niya, nakapag-ipon pa siya ng konti para sa kanyang pamilya. Ganun dapat. Mangungutang tayo para kulimbatin. Nako. Mangungutang ka, hindi para sa ikalalaki, ikasisigla ng ekonomiya. Ang utang ay nanakawin pa. Anong mangyayari sa ating bansa? Mga kababayan, naalala ko po si Isaac sa panahon ng bayang Israel. Noong panahon ni Isaac, ang daming nainggit sa kanya. Gumagawa siya ng mga balon. Naguhukay ng mga balon. Yung mga kalaban niya, mga Pilisteo, inggit na inggit sa kanya sapagkat nakatutulong siya sa mga komunidad. Lahat ng mga balon na kanyang hinuhukay, tinatapunan nila ng dumi. Pero hindi nabagabag si Isaac. Hindi siya tumigil. Alam niya ang kanyang misyon. Alam niya ang kanyang pupuntahan. Marami sa atin ang kagaya ni Isaac, mga kababayan. Si Isaac hindi niya pinatos ang mga duming ipinupukol sa kanya. Ang mga duming itinatapon sa mga balon na kanyang ginagawa. Ayaw niya nang pansinin. Katulad kanina na sinabi ng isang nagsalita sa ating harapan. Pati pala itong ginagawa natin na isang karapatan ng bawat Pilipino sapagkat ang ating kagustuhang hilingin sa ating pamahalaan na iwasto at bigyan ng lunas ang ating karangingan sapagkat nakita natin ang epekto ng malawakang pagbaha. Ito po ay protektado ng saligang batas. Kaya kailangan po nating bantayan. Kailangan paulit-ulit kung kinakailangan nating ipaalala sa ating pamahalaan na ang transparency
at pananagutan ay ito lamang ang tanging dahilan para tayo'y magkamit ng katarungan. At ang katarungang ito ay isang magdadala ng biyaya ng demokrasya na ating pagsasaluhan bilang isang bansa. Salamat po sa inyong pagkakaisa. Salamat po sa inyong pakikiisa sa ating pamamahala. Mabuhay po tayong lahat. Maraming salamat po. Yan mga kababayan, ito po nga sinasabi ni Senator Marcolita dito sa rally. Ang tindi po mga kababayan at ang nangyayari sa ating bansa ngayon. At talagang narinig po rito. Ito nga pong ating pamahalaan ni Senator Marcolita. At matindi po ang mga nangyayari na po sa atin ngayon. Ngunit ito pa rin po. Patuloy pa rin, presidente pa rin itong Bangag Jr. na ito po ang dahilan kung bakit po mga kababayan ay wala na po tayo talaga, lubog na po tayo. Ayon kay Senator Marcolita nga, ang stock market ay isa na po ang Pilipinas sa pinakamababang stock market ngayon sa ating bansa. Ngayon mga kababayan, tunguhin na po natin ang Malacanang. Ano na po ba ang sitwasyon? Ano na po ba ang itsura ng Malacanang? Bakit po pinasok ito ng mga tangke de gera, mga kababayan? Ano to? Gera na ba talaga? Ano ba ang ibig sabihin nito mga kababayan? Panuorin po ninyo ito. Ayan po. Anong nakikita ninyo mga kababayan? Ayan po. Ayan po mga kababayan. Ayan. Ano yon? Ano nasa likod na yan? Yan po yung palasyo mga kababayan. Palasyo de Polvoron. Yan po yung mga kababayan, yan po yung Malacanang. Ayan po ngayon ang sa Malacanang. Sitwasyon ngayon mga kababayan. Bakit may tangke de gera dyan? Magbasa tayo ng ibang mga comment mga kababayan. Bigla kasi sabi dito ni Aljon Zarate Dayanay, bigla kasi natakot nung ibinunyag na siya ang mastermind. Yan po mga kababayan. Talaga naka-full battle gear si Bangag, sabi ni John Lee. Sabi ni Ads Bravo Mike, huwag kayo matakot, display lang yan. Ibig sabihin yan, ang sasakyan niya, lumalaba na siya sa Malacanang. Ayan daw yung sasakyan niya pag lumabas sa Malacanang. Di tayo matawag na Pinoy pag di tayo nagpapatayan. Ano daw? Sabi ni Jason Tirambulo. EPB, bakit mayroon yan? Sabi naman itong hindi ko mabasa ang kanyang pangalan, Nakaano kasi, ibang salita ibang lingwahe. Armored personnel carrier yan, sabi niya, Kala ko ba galit siya kay Digong? Ba't niya ginagamit mga in-order noon sa Israel? Mga in-order daw sa Israel ito ni Tatay Digong? Mga kababayan, bakit? Akala daw nila, kala ko ba galit siya kay Tatay Digong? Bakit ginagamit niya ang in-order ni Tatay Digong sa Israel? Sabi ni Abalor Ranuda. Sumagot naman si Jello, kailangan matistify yan kung pumuputok sa mga duta. Ayun, Tingnan mo, ito yung kailangan daw testingin sa mga dutae. Sabi nitong gagong ito, isa rin itong Bangag. Itong ititesting daw mga kababayan. So, alam nyo na kung bakit nandito sa Malacanang, ayon dito sa isang troll ni BBM. Ititesting daw sa mga supporter ng Duterte. Maganda dyan, iputok sa angkan mo. Sumagot ito si Prime Hookers dito kay Jello Doroteo na itesting daw sa mga supporter ng mga Duterte. Ayon sa comment niya basa pa tayo. Sabi naman ni Rogelio Amatorio, pag guilty nga naman, ipadala mo na yung mga tangke. Sabi ni Rogelio. Bakit walang jet fighter at attack helicopter? Sabi ni Eds Uyog. Sabi naman ni Errol Ukag, Ebets, tsaka na lang daw kapag dumami na ang magrarally. Yan mga kababayan. So, yan po ang sitwasyon sa loob mismo ng Malacanang mga kababayan. Bakit takot na takot itong si
Marcos or si BBM dito po sa mga rallyista, bakit may tangke na dyan? Sino ba talaga ang kalaban ni BBM? Ha? Bakit naglagay siya ng mga tangke, panggera dyan? Panggera na po yan mga kababayan eh. Ha? Panggera na yan. Talagang makikipaggera na po yan, no? Bakit may panggera dyan? Sino ang kagera nila? Parang ganito yung nangyari doon sa Nepal mga kababayan. Di ba pati itong mga, parang may nakita tayo doon eh, tangke ba yan sa Nepal? Tangke o mga mga 6x6 na mga sasakyan ng mga sundalo na sinunog ng mga ng mga Nepali, no, doon sa kanilang protesta. Sinunog nila itong mga tangke de guerra, itong mga 6x6 na mga sasakyan ng mga sundalo, di ba? Parang nakikita na natin itong senaryo doon sa ibang bansa. Oh, bakit mayroon dyan? Malacanang po ito mga kababayan ha. At ayon pa sa ibang nag-comment dito, ito daw po mga kababayan ay mga galing sa Israel na mga nabili ng panahon ni Tatay Digong. Mga kababayan. So, sa tingin ninyo, ano na pong nangyayari dito ngayon sa ating sa atin pong bansa ngayon? Bakit napaka-full alert, bakit napakasarado nitong Malacanang ngayon mga kababayan? Ha? Ang tindi, no? Bakit nakasarado po itong Malacanang ngayon? Ha? Bakit mayroon pong tangke de guerra? Yan mga kababayan ang isang nakakabahalang mga katanungan, no? Bakit po? Bakit mga kababayan? So, sige, ituloy po natin yan sa susunod nating mga video at sasagutin po natin. Pero ipapatikin ko lang po sa inyo yung rally po dyan sa EDSA naman, no? Itong rally sa EDSA, gusto ko lang po magtanong ayon dito kasi sa report ng UNTV, bilang ng mga rallyista sa People Power Monument umabot ng 4,000 ayon sa QCPD. Ayon dito sa QCPD mga kababayan, umabot sa 4,000. Okay? Ngayon naman, ang sinasabi ng UPI mga kababayan ay aabot daw ito, inasahan nila 300,000. So sino ang nagsasabi ng totoo sa kanila mga kababayan? Ito bang QCPD na 4,000 lang daw? O yung UPI na 300,000 ang sinasabi na dadalo dyan sa EDSA rally kahapon? Yan mga kababayan, patikin ko lang muna yan sa inyo kasi tanong ko lang muna yan saka natin i-topic yan sa sunod kasi mahaba na itong ating video. Pero maliwanag dito mga kababayan na ito pong INC rally ay nakita po natin na halos milyon-milyon po ito mga kababayan. Kasi nung araw, nung nag-rally sila, umabot po yan yata ng 1.4 million or 1.6 million, di ba? At nakita ko rin po, nasaksihan ko rin po. Kagabi, bagamat hindi po tayo nag-live, nagpunta po tayo ng EDSA pero hindi po tayo nag-live or nagpakita dyan. Nagpunta lang po tayo. Ganun din dito sa Luneta mga kababayan, to observe lang po. At naobserbahan ko kagabi dito sa Luneta ang naobserbahan ko, halos lahat punong-puno ng mga sasakyan. Pier hanggang Espanya mga kababayan. Mention nyo, hanggang Pier, hanggang Ruas Boulevard, hanggang dito sa may Romualdez ba yun? San Marcelino. Hanggang doon sa Utes. Punong-puno ng mga sasakyan mga kababayan ng mga magrarally sa EDSA. Dito sa Luneta. Na hindi ko yan nakita noong nagrally sila na 1.6 million na. So gaano ito karami mga kababayan? Tinataya, baka umabot po ito ng 2 million. Mga kababayan. At ganyan na po karami ang mga sumisigaw tungkol po dito sa corrupt Marcos administration. Ang tanong, papakinggan mo rin BBM ang hinaing ng taong bayan? O patuloy pa rin sila mga kababayan na maghahakot ng pera ng bayan? Ito pala kahapon mga kababayan, yung post ni nakita ko, yung post ni Sir Jason sa ito, an airstrip in Bulacan with flights that go straight to Lawag. It's the only flight destination for this strip, has been very busy with non-stop flights
since the Zaldico exposed ferrying crates, boxes, etc. Marcos Jr., you can run, but you cannot hide. Nikolai Ceausescu, dictator of Romania, and his wife tried to escape the angry mob, but the military that protected them before turned in against them, and in a barn where the top shelter was made into a makeshift military tribunal, wherein minutes were sentenced to death and immediately were brought outside standing against the wall. He and his wife were shot to death by men in the military who took the side of the people that they deprived of justice and their abuse of power for years. Marcos Jr., this time around history, has a nasty way of repeating itself, and you're so greedy dumb not to learn it. Mga kababayan, nangyari daw po ito, ang diktador doon ng Romania, ang mga sundalo mismo, ang nag-firing squad sa kanilang mag-asawa, sa kanilang pamilya, mga kababayan. Dahil pumanig po ang mga sundalo ng Romania sa taong bayan. Ang tanong, ano kaya naman ang mangyayari sa ating bansa dito? Saan ba papanig ang ating pong mga militar? Hindi po ako nag-uudyok kung ano man, ano ho. Pero sa tingin ko, at sa narinig ko, at sa napapanood ko, at sa nakikita ko, at nalalaman ko, ang papanigan dapat ng ating mga militar ay ang taong bayan. Mga kababayan, kayo nang humusga po ang nangyayari sa ating bansa. Marapat lamang po talagang ipagtanggol po natin ang ating sovereignty, ang ating kalayaan. Kalayaan po natin mamuhay, kalayaan po natin maggamit ng maayos na serbisyo sa ating mga kinakaukulan. Muli, ito si BMR Channel. At samantalang papaalam, kung ano man po ang inyong reaksyon at komentaryo, opinion, pakicomment nyo po dyan sa baba ng comment section. Pakilagay na rin po ang inyong address kung taga saan kayo nang mapusuan po natin. Maraming salamat, Pilipinas, as always. Bye-bye, mga kababayan.